Ang nilalamang aralin sa video na ito ay una, sanaysay na pinamagatang Mula Baybayin hanggang Text Messaging ni Joel Costa Malabanan. Ikalawa, mga mahahalagang tanong at sagot ukol sa sanaysay. Narito na ang sanaysay na pinamagatang Mula Baybayin hanggang Text Messaging ni Joel Costa Malabanan. Higit pa sa dekorasyon ang papel ng baybayin sa pagbubuo natin ng pagkakakilanlang Pilipino. Bago pa dumating ang mga Kastila, ginagamit na ito ng mga babaylan sa panggagamot. Sa pananaliksik ni Dr. Vicente Villan 2009, ng UP Diliman ay sinabi niyang tinitindigan ko ang baybayin bilang mahalagang sagisag ng ating pagkamamamayan at pagkabansa. Ito ay natatangi dahil hugot mula sa bayan ang nasabing pamanang pangkalinangan. Kasangkapan ito sa ugnayang panlipunan, gawaing panrelihiyon at sa kalusugan. Sa makatuwid, sagrado ang baybayin para sa mga gumagamit nito sa Luzon at sa Kabisayaan. Ang tawag na baybayin ay isang katagang pangkalahatan sa wikang Tagalog na tinutukoy ang lahat ng titik na ginagamit sa pagsulat ng isang wika. Ibig sabihin, isang alpabeto. Subalit, mas kahawig ito ng isang syllabary o palapantigan. Nakatala itong pangalan ng lumang sulat sa ang Vocabulario de Lengua Tagala noong taong 1613. Ito'y mula sa salitang ugat na baybay na nangangahulugang spelling. Sa mga sulati ng mga unang Espanyol, ang karaniwang tawag nila sa baybayin ay ang mga titik o sulat ng mga Tagalog. Ito ay nakasaad sa Moro 2002. Noong panahon ng mga Kastila, ang baybayin ay patuloy na ginamit ng mga ninuno nating ayaw tumanggap sa Kristyanismo at sa gobyernong kolonyal. Kaya paano masasabing walang bahid ng politika ang paggamit ng baybayin? Kakambal ng paggamit ng baybayin ang pakikibaka laban sa pananakop at pambubusabos. Hindi ito kagaya ng iniisip ng mga kabataan ngayon na pamporma o ginagamit lamang for fun. Sa usapin ng pagpapaunlad ng kamalayan at kakanyahan, higit na mahalaga ang papel ng baybayin sa kasalukuyan. Kung maisa sa batas ang HB 1022, ang malawakang paggamit ng baybayin ay nangangahulugang aangkinin natin ang teknolohiyang dayo gamit ang sariling wika at sariling paraan ng pagsulat. Ang pag-abandona natin sa spelling ng mga dayong konsepto ay simula ng pag-angkop natin ng kaisipan sa diwa at kamalayang Pilipino. Baybayin natin ang lahat ng dayong tawag at isasalin sa Filipino at iba pang rehiyonal na wika. Ganito rin ang ginawa ng ibang bansa tulad ng China, Japan, Malaysia, Indonesia, Thailand upang paunlarin ang kanilang edukasyon gamit ang sarili nilang wika at sistema ng pagsulat. Kaya, ang paggamit ng baybayin ay instrumento laban sa imperialismo at kolonyal na sistema ng edukasyon na malaunang umiiral sa Pilipinas. Palaging may politika sa paggamit ng baybayin, lalo pa pag sinuri ang kontekstong historikal kung bakit ito umiiral. Sagradong pamamaraan ito ng pagsulat na nakaugat sa kasaysayan ng ating bansa na hindi dapat kalimutan. Sa panahong ito ng cultural imperialism, kaakibat ng globalisasyon, ang baybayin ay sandata sa pakikibaka at pagpapalaya ng diwa.
Kaugnay ng text messaging, may malaking pagkakatulad ang proseso ng paggamit ng salita sa cellphone at ang pagpapantig gamit ang baybayin. Sa cellphone, ang pagpapantig at pagpapaikli ng salita ay tulad rin sa prinsipyo ng pagpapantig gamit ang baybayin. Halimbawa, kung itatype sa cellphone ang pangungusap na "pupunta ako sa bahay", tiyak na ganito ito paiikliin. Pupunta ako sa bahay. Nawawala ang unang U sa pupunta at nawawala ang A sa at A sa bahay. Malinaw na ang texting at ang paggamit ng baybayin ay parehong nakabatay sa konsepto ng pagpapantig. Magiging komplikado ang lahat kung Taglish ang pagtitext. Halimbawa, "pupunta mi sa house", katumbas ng naunang halimbawa. Hiwalay sa paksa ng baybayin. Nababahala ang mga lingwista sa tinatawag nilang pagkawasak ng balarila sa wikang English o sa Filipino. Kung tutuusin, ay wala namang problema rito kung nagkakaunawaan naman ang dalawang nagpapalitan ng text messages, ngunit lumilitaw ang problema sa mga estudyante kapag sila ay naatasang gumawa ng sulating pagsasanay sa Filipino. Ang panghalip na niya ay nagiging NYA at ang siya ay nagiging SYA. Mas malala pa ang pagkasira ng konsepto ng pamanahuna ng pandiwa at ang maling paggamit ng pangugnay na bunga na rin ng pagkasanay ng mga mag-aaral sa pagpapaikli ng mensahe sa cellphone. Kung kaya ang panukala sa ganitong sitwasyon ay mahigpit na pagwawasto ng mga guro sa mga muntimang pagkakamali ng mga mag-aaral sa pagsulat nila ng mga formal na komposisyon upang matiyak ang mga batas sa balarila ay naipatutupad. Sa ganitong paraan ay mapipigil ang pagkasira ng mga panuntunan sa wika. Kung talagang susuriin, ay hindi naman talaga bago ang texting ayon kay Dr. Isagani Cruz. Sa kanyang artikulong may pamagat na ang texting bilang teksto na lumalabas sa Malay 17 noong Agosto 2002, ipinaliwanag niya na ang proseso ng texting ay walang ipinagkaiba sa speed writing noon pamangunang panahon sa England. Ang nagbago lang ay ang teknolohiya ng paggamit ng speed writing sa cellphone. Binigyan din ni Dr. Cruz na maging sa baybayin ay may istruktura ng texting, lalo pa sa Bisayang pagbabaybay ng mga pagbating maayong aga, maayong buntag, maupay na aga, daghang salamat. Ano pat ang ebolusyon ng wikang Filipino mula sa baybayin patungong text messaging ay sadyang malinaw na masasalamin kung pagtutuunan ng pansin. Kung kaya, kung patuloy na payayabungin ang paggamit ng baybayin, hindi katakatakang balang araw ay magkakaroon na ng espesyal na computer na ang keypad ay may baybayin o gaya ng app sa cellphone kung saan pwede nang mag-text gamit ang baybayin. Ang kailangan lamang ay ating pahalagahan ang paggamit nito at huwag isipin ang definisyon ng praktikalidad na nakabatay sa dikta ng dayuhan sa ating ekonomiya at kultura. Kung gagamit ng baybayin para sa mga salitang English at technical terms, kailangang pantigin muna ito sa Filipino kung kaya. Pabibilisin nito ang pag-andukha o ang pag-angkin ng ating wika sa mga terminong dayo. Iluluwal na mismo ng ganitong paraan ang indigenization at pagsasakonteksto ng isang kaalaman
patungo sa atin mismong kamalayan at kultura. Kung patuloy na payayabungin ang wikang Filipino at gagamitin ang baybayin, ang susunod na henerasyon ang makikinabang sa pagpupunyaging maaaring pasimulan natin ngayon sa kasalukuyan. Marami ang tutol sa pag-aaral ng baybayin, gayong kapag nagtitext tayo gamit ang Filipino, ay ginagamit natin ang prinsipyo mismo ng pagpapantig gamit ang pamamaraan ng baybayin. Natatakot ang mga matatakutin sa deklarasyon ng baybayin bilang official writing, samantalang hindi naman papaslangin ang nakagis ng pamamaraan. Kung tamad ang matatanda at ayaw mag-aral, tiyak namang sa mga estudyanteng millennials at Generation Z ay madali lamang ito dahil likas naman sa kanila ang mag-aral ng pagsulat ng mga Koreans, Japanese at Chinese. Siyempre, mas mainam kung habang pinag-aaralan ang baybayin ay pinag-aaralan din natin ang kalagayan ng mga kababayan nating lumad at iba pang katutubo, at makikisangkot tayo upang labanan ang development aggression na nagaganap. Habang nakikiisa tayo upang tutulan ang pagkawasak ng ating mga gubat at kabundukan dahil sa pagmimina, ay itinataguyod din natin ang pagpapayabong ng pagtuturo ng Filipino at kasaysayan ng ating bansa sa sistema ng ating edukasyon. Kaya kaugnay sa House Bill or HB 1022 ni Congressman Bataoil, basahin at unawain ito. Kung may puna, makisangkot, magpanukala at dumalo sa mga forum, kaysa naman basta tumutol ng wala namang sapat na nalalaman at nagmamagaling lamang. Ito ang kopya ng HB 1022 sa link na narito sa inyong screen. Dumako tayo sa ikalawang bahagi ng aralin sa video na ito, ang mga mahahalagang tanong ukol sa sanaysay. Unang tanong, bakit mahalagang ibalik ang baybayin bilang panulat ng mga Pilipino sa kasalukuyan? Sa panahon na tila hindi na sinasanay ang kabataan sa wikang Filipino, mahalagang balikan ang pagpapahalaga sa ating sariling paraan ng pagsulat at wika. Ang baybayin ay isa sa orihinal na pagkakakilanlan nating mga Pilipino bilang bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Di nga ba't nakakatuwang isipin na ito ay kakaiba at sarili nating paraan ng pakikipag-ugnayan sa panulat bago pa man tayo naimpluwensyahan ng mga dayuhan? Isang karangalan na katulad ng maraming bansa, tayo rin ay may sariling paraan ng pagsulat na hindi dinikta ni numan, kundi mga ninuno natin ang nagpasimula. Kung payayabungin ang sariling wika, nararapat na kasabay nito ang orihinal na paraan ng ating pagsulat. Wala naman itong magiging masamang epekto sa komunikasyon. Tila mas mapapalawak pa nga nito ang kaalaman ng bagong henerasyon sa wikang Filipino at maaaring ito pa ang dahilan na mapahalagahan at mahalin ng husto ang wikang ipinaglaban. Madali namang mapag-aralan sapagkat natututo nga tayo ng ibang paraan ng pagsulat. Malaki ang pag-asa na maaaring maging daan ito upang hindi tayo makalimot at patuloy na payabungin pa ang wikang Filipino gamit ang baybayin sa pagsulat. Ikalawang tanong, ano ang maitutulong ng baybayin sa pagpapaunlad ng ating wika sa kasalukuyan? Ang baybayin ay maaaring maging daan upang patuloy na paghusayan at pag-aralan ang wikang Filipino. Kasabay nitong mapapaunlad ang spelling o baybay ng bawat salita na hindi na madalas masambit at magamit ng bagong henerasyon ng mag-aaral. Kung ating pupunain,
sanay gamitin ng mga mag-aaral ang wikang Ingles kaysa sa wikang Filipino. Dulot na rin ito ng mga palabas sa telebisyon at nauusong panoorin sa internet. Isa pa sa dahilan marahil ang pagbibigay natin ng higit na atensyon na mas mahalagang maunawaan ang pahayag kaysa pagtutuwid ng pangungusap ayon sa batas ng Balarila. Ang mapatibay ang komunikasyon kung saan mas nagkakaunawaan ang lahat ay marahil isa ding maliit na dahilan upang mabaliwala ang tamang gamit ng salita at wikang Filipino. Kaya ang Taglish ay tinatanggap na tama kahit ito ay tahasang paglabag sa batas ng Balarila. Kung bubuhayin ang baybayin, makakatulong ito upang lubos na maituwid at pagyamanin ang wikang Filipino sa nagbabagong henerasyon. Malaking bagay ang magkaroon ng mas malalim na kaalaman ang kabataan sa wika at baybayin upang ito ay masimulang gamitin at pahalagahan. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.